Meow, 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 meow. Congressman, ano na nangyari sa'yo? Oh, ano na nangyari yung kaka-meow-meow mo, 'di ba? Ano na nangyari? Parang parang anong nangyari ganito Congressman. Oh, wala na si Congressman meow-meow. Yari ang mga didilis. Masusugod na naman to dun sa Kongreso, magrarally sa tapat kasama si Dipensor. Nako, mga kababayan ko. Nako, mga kapatid, mag-iiyakan tong mga to. Sa ibabalita ko, bakit? Koy, bahay ni Koy, grabe ka naman. Si Congressman Kiko Barsaga yan. Diba? Nire-respeto ng mga tangandilis yan. Nire-respeto ng mga tangandilis yan, mga kababayan ko. Kasi sobrang mahal na yan. Siya lang daw ang lumalaban para kay Duterte. Ano nga ba ang dahilan nito, mga kababayan ko? At ano nga ba ang kanyang pinaguhugutan? Abay, pag-usapan natin, mga kababayan ko. Ang posibleng pagkakasibak ni Congressman Kiko Barsaga sa Kongreso, mga kababayan. Ito ang mga maiinit na balita. Pag-usapan natin ito, mga kapatid. Ito po, panoorin nyo. Gustong patalsikin ng kanyang kapwa mambabatas si Congressman Kiko Barzaga. Ang kwenta ng kongresista, alamin sa Frontline Report ni Mobile Journal, Amy Atienza. Tila napuno na ang ilang kongresista sa mga ginagawa ng kanilang kasamahang si suspended Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Noong Desyembre, binigyan ng 60-day suspension si Barzaga kasunod ng inihaing ethics complaint bunsod ng mga mapanira niyang post sa social media. Kabilang dyan ang mga paninira sa mga opisyal. Mga kababayan, ano nga ba? Kasi sabi ng mga DDS, pinag-iinitan niyo si Congressman Kiko Barzaga. Pinag-iinitan nilang Kongreso. Pinag-iinitan ni Mongmong. Pinag-iinitan ng Kamara. Pinag-iinitan ng gobyerno. Si Barzaga kawawa. Pinagsisigawan kayo nila sa social media. Pero bakit nga ba? Yan ang tanong. Bakit nga ba napatawa ng ethics complaint itong si Congressman Barzaga? May rason kasi yan. Lahat ng bagay, tandaan nyo mga DDS, huwag nyo ibabaling lahat sa gobyerno. Ultimo problema mo sa pagtae, sa pagkain nyo ng unlimited tae with rice, gobyerno pa rin ang pinagpoproblema ninyo. At tulad nitong kay Kiko Barzaga, mga kababayan ko, bakit ba pinasuspend to? Ba't gustong tanggalin to ngayon sa Kongreso? May mga bagay at rason, mga kababayan ko. Hindi pa pwede na magtatanggal ang Kongreso nang walang kalaban-laban. Pwede ba yun? Pwede ba magtatanggal kami nang hindi mo alam, mga kababayan? Pwede ba magtatanggal tayo, mga kababayan ko, nang hindi mo pwedeng sabihin na wala lang? Nag-trip lang, ganon? Lahat ng bagay may dahilan. Lahat ng nangyayari sa kanya may rason. Mga kababayan, kita mo, tama ba naman ang pag-uutak ng taong ito, mga kababayan ko? Even the government officials, mga kababayan, tingnan ginagawa. Ayan, look at the screen. Mga kababayan ko, tingnan nyo mabuti. Mga kababayan ko, ugali ba ng isang kongresista yan? Mga kababayan ko? Mga kapatid? Dasmariñas, kamusta? Yung congressman nyo nagkakalat sa kamera. Gawain ba ng isang kongresista na babuyin mo ang mukha ng presidente at ang tagapagsalita nila? Hindi po kasi alam ata ni Congressman Kiko Barzaga, mga kababayan ko, na if you are voted being a congressman sa inyong distrikto, you represent your district. Nire-representa mo ang mamamayan ng Dasmariñas, Cavite. Kapag binaboy mo ang presidente, parang binaboy na rin ng Dasmariñas, Cavite ang ating gobyerno. Tama ba ako? Now, mga kababayan ko, that is the simplest way. Mga kapatid, tanungin ko kayo sa mga taga Cavite, taga Dasmariñas, agree ba kayo sa ginagawa nito? Mga kababayan ko, binoto-boto nyo. Nung binoto nyo, mga kababayan ko, hindi inisip ang kapakanan ng distrikto. Ang inisip, mga kababayan ko, yung kapakanan makapaghigante para lamang makapagpasikat sa harap ng publiko. Yan ang mali doon, mga kababayan. Tama? Maling-mali, di ba? Kasalanan ng Dasmariñas yan. Next time pagboboto kayo, huwag kayong boboto ng dynasty. Mga kababayan ko, nanay, tatay, kuya,
Wala na pala yung tatay. Nanay, kapatid, kuya, ate, nakaupo sa posisyon. Ang tawag doon, Fat Dynasty. Mga kababayan ko. And itong case ni Congressman, ano nangyari? Diba? History in the Philippines, mga kababayan ko. History ng Philippines. Pinahiya ang distrikto ng Dasmariñas. Oh. Ma'am Carolina, di ba? Tama po ba ako? Tuloy. Good afternoon. Ito, tama ba to? Ginagawa niya na to? Kiko. Kamusta na yung kaso ni Tito Romualdez mo? Alam mo, buti na lang si Sandro Marcos mahinahon eh. Sabi niya, good afternoon, naka-video ganyan, no? For example, naka-video ganyan. Good afternoon, Sandro. Oh, nakaganyan siya. Nakaganyan. Yung ano pala, yung schedule. Tapos, tinanong niya si Sandro Marcos, mga kababayan ko, kamusta na yung kaso ng Tito Romualdez mo? And then, Congressman Sandro Marcos ignore the question because of what? Gumugulong naman yung kaso. Di ba? Tapos sasabihin ni Kiko Barzaga, di ba? Habang nagbibidyo, hindi niya masagot. Putangin ng batang yan. Di ba kabubuhan ang tawag dyan? Oh, tama ba ako, mga kababayan ko? Ayaw sumagot. Alam mo si Kong Janet Garin, tingnan mo itsura. Ayaw sumagot, natatakot. Huwag ganyan, boss. Ayaw sumagot, natatakot. What kind of behavior is that? That is the number 1 foul. Pasok sa ethics complaint yan. Tama ba na ganyan ang inaasa ng isang kongresista? Ngayon, mga kababayan ko, tama ba na matanggal din siya? Well, malalaman natin. At ang pambabastos sa kapwa mambabatas kahit nasa plenaryo. Oo. Dahilan ng suspensyon, mukhang hindi raw natuto ang bagitong kongresista ayon kay Deputy Speaker Ronnie Puno. Nako, mga kababayan ko, hindi natuto. Baka dapat daw tuluyan ang ma-expel o tanggalin sa Kongreso si Barzaga. Tama, di ba? Bakit, mga kababayan ko? Kasi kasabay ng pagiging isang kongresista ang kabutihang asal na dapat mo ipakita sa kapwa mo kongresista. And they call it colleagues, mga kababayan ko. Ito ba yung kailangan? Ito ba alam mo, ito ba yung magpapaunlad sa Dasmariñas? Yan ang tanong ko, mga kababayan ko. Ito ba ang magpapaunlad sa Dasmariñas, mga kababayan? Tingnan nyo mabuti, mga kapatid. Oh, Hindi talaga ito behavior ng tunay na mambabatas eh. pakinggan natin to, mga kababayan ko. Kung talagang behavior ba ito ng tunay na mambabatas. Because I agree hindi ito mambabatas. Naiintindihan ko pa kung ang utak nito mala-egay erise. Diba? Mala-egay Pero hindi, tingnan nyo, mga kababayan ko. Tuloy. Parang naging laro-laro na lang. So I think it demeans the House to have somebody like him there. So baka naman the House will consider expelling him na lang para wala nang ganyan na problema. Kasi it doesn't look as if there's going to be any end to this problem unless he is removed. Kahit pa nga Tingnan nyo to, Tama ba yan? Is this the right behavior ng isang tao? Mga kababayan ko? Si Akop patay na. Tingnan mo to. Tama ba tong ginagawa niya? Si Akop, di ba si Congressman Akop, alam niyo naman, namatay na. Pumanaw na. Tama ba naman sabihan niya na si Congressman Romeo Acop is now suffering the internal, nasa impyerno na daw. Pagdusa dahil daw sa mga politikong kurap, mga kababayan ko. Di ba? Tama ba yan? Na-red tagin niya yung taong wala na, hindi na makakalaban, hindi na makakapagsalita. Pero nung buhay si Acop, mga kababayan ko, ayaw niya pagsabihan ng ganyan? Mga kababayan ko, it is the right behavior ng isang kongresista ba para sa isa sa kongreso? Yan ba ang hinahanap ng Dasmariñas? Yan ba ang hinahanap ninyo? Para sabihin na, oy, may kongresista kami, dapat ito, ganyan, respetado. Hindi po tama ito, mga kababayan ko. In-spoil nyo po yung taong merong, di ba? Tignan nyo, pakinggan nyo mabuti, panoorin nyo, Ano sinabi niya kay Acop, mga kababayan? suspended, pinatutsadahan ni Barzaga ang kamamatay lang na kongresistang si Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop na ani ay nagdurusa na raw sa impyerno.
Kasunod niyan, inakusahan din ni Barzaga ang mga dati niyang kasamahan sa National Unity Party na tumanggap umano ng suhol mula sa negosyanteng si Enrique Razon para suportahan ang speakership ni dating House Speaker Martin Romualdez. Tignan mo yan, mga kababayan. Walang allegation. Walang bearing yung pangaparatang. Mga kababayan ko. Pero tingnan mo ginagawa niya. Tama ba to? Ako kung tatanungin niyo po kung Kongreso, dapat po i-spell na to. Mga kapatid, hindi po pwede to sa isa parang, hindi po pwede to sa dati sa national position. Mga kababayan ko. Hindi po pwede ito, mga kababayan ko, na nananatili sa mataas na respeto ng ating Kongreso. Wala akong problema bumatikos, kagaya nila Marcoleta, nila Libiste. Pero yung ugali ho nito, mga kababayan ko, behavioral problem, it's very hard to make a decision. Mga kababayan. Sabi nung kababayan natin, sabi ni Mama Super Peanut, exactly Koy, need niya talaga maging magpa-doktor, mga kababayan ko. Sabi rin ho dito ni Ma'am Carolina, deserve niya yan, yari na yan Koy, matatanggal siya at iba pang ugali niya dahil dapat modelo siya ng pagiging kongresista, dapat may respeto sa batas, hindi dapat siya nang babastos. Correct. Mga kababayan ko. 'Di ba? May galit ka kay Martin Romualdez, babastusin mo. May galit ka sa mga kamag-anak, babastusin mo yung mga colleagues mo. Kabastusan yan, mga kababayan. Hindi ho tama yung ginagawa nito, mga kapatid. Sa totoo lang. 'Di ba, mga kababayan? Dapat lang naman talagang tanggalin sa Kongreso yan kasi hindi kaaya-aya ang kanyang behavior, sabi dito ni Ma'am Jennifer. 'Di ba? Kahit ako po, yan din po ang opinion ko eh. Kung papakinggan ho tayo ng Kongreso, mga kababayan ko, abay, sabi ko ho sa inyo, pupunta ho ko ng Kongreso kapag ito ho ay pinatanggal na. Tuloy. Burado na ang post na yun ni Barzaga, pero idinamanda na siya ng cyber libel ni Razon. Tingnan mo alam mo may rival kasi to eh. Malawak to eh. Alam niyo si Razon, nung naging kongresista yan, tsaka may gusot yan sa Cavite. Kaya puro paghihiganti ang ginagawa niya ni Kiko Barzaga, to be honest. Hindi ako tatapatin ko kayo Puro paghihiganti ang ginagawa ni Kiko Barzaga. Napapansin ko lang, meron huyang rival noon pa. Tingnan natin. It was the Facebook posts which Congressman Barzaga made on his Facebook account last January 9. What we consider to be the defamatory statement. 110 million pesos ang hinihinging danyos mula sa kongresista. Una nang sinabi ni Barzaga na handa niyang harapin sa korte si Razon. Uy, grabe yun 110 million pesos ang ipapataw kay Barzaga. Nako, saan kukuha to ng pera tong bata na to? Hindi, sa totoo lang. Saan kukuha ng pera tong bata na to? Ang laki nun. Mga kababayan ko Isang project na yan. Mga kababayan ko. Sabi pa ni Kiko, alam mo na, naalala ko to eh. Ewan ko lang kung marami pa nabubudol to ng mga DDS. Si Banat Bay nga binanatan to eh. Bakit? Inaya-aya mo yung mga tao na pumunta sa Ford's Parts. Lumusob ka doon, nagpakita ka lang, nagpa-picture ka lang sa mga media, nagpa-press kung sabay alis ka. Gusto mong lusubin yung Ford's Parts kung saan maraming kongresista, sabi mo. Diba? Kaya ka binabanata, sinusuka ka na rin ng mga DDS eh. Ita mo yung mga DDS, tuwan-tuwa dito ngayon kasi pinagsasabihan ko to. Maraming salamat po, Miss Carolina, sa inyo pong super chat, ma'am. Maraming salamat po. Thank you very much. Dapat naman talaga, alisin na yan. Anong ginagawa niya ng Ethics Committee? Meron tayong Ethics Committee and the Ethics Committee will implement the rule. Yun ang gagawin sa kanya. Kaya malaking yan. Pag pinalayas na talaga sa Kongreso, tatawanan ko dito ng tatawanan yan, mga kababayan ko. Antayin natin yun. Kasi lahat kami na nandun sa party na tinutukoy ni
ni Barsaga, ay pakiramdam namin kami na libel din kami kasi parang sinusuhulan kami. So baka next week baka hanggang 40 yung mga suits na mapafile laban sa kanya. Plano rin ng NUP na buwagin ang kanilang Dasmariñas chapter kung saan nakabase si Barzaga. Bubuo raw sila ng bagong chapter sa lugar. Sa isang social media post, sinabi ni Barzaga na tatanggapin niya ang expulsion sa Kamara kung tatanggalin din sa pwesto ang mga sangkot sa flood control scandal. Ay naku, Barsaga. Alam mo, dapat, sa totoo lang, bumaba ka na dyan, hindi ka para sa Dasma. Hindi ka para sa hindi ka para sa Cavite. Malayo ka sa tatay mo. Malayo ka kay Pide. Si Pide, mga kababayan ko, kahit kakamping yun, may utak. Ito malayo. Pero in fairness magkapilido kayo ni Nino. Kaya pala. Diba, Kap? Oh. Nagbabalita mula sa Frontline, Amy Atienza, News 5. Alam mo, sa totoo lang, para lang bumaba ka, tapos isama yung mga sangkot sa flood control, hindi mo nga mapangalanan. Red tag ka lang ng red tag kay Martin. Si Martin bumaba na. Red tag ka ng red tag. Ano ngayon? Wala, di ba? Nagki-create ka lang ng cloud. Hindi natin alam, baka tumakbo ka sa senator to sa susunod na eleksyon. Kung subukan nyo ilagay yan. Di ba, mga kababayan ko? Naglagay kayo ng dun. Naglagay kayo ng wangbu. Naglagay kayo ng wangbu dun, promise, mga kababayan. Huwag nyo nang subukan. Masisira ang buhay nyo. Ilagay mo si Keko dyan sa Senado. Wala mangyayari dyan. Magwala man yan sa red carpet, maghiga lang yan doon, matulog lang yan sa opisina, tapos magsahod. Wow!